ng Bucor ang Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan kung saan inililipat ang ilang inmate mula Metro Manila. Sa report na ito, makikita nyo ang luwag ng lugar, pati mga taniman ng mga inmate na pwede raw makasama ang kanilang pamilya sa ilalim ng isang programa. Di ba? Sabi niya. So, ang ganda nito, makikita nyo ang ganda ng lugar na to. Ang mga taniman. So, syempre, kanino magre-reflect yan? Kay Katapang. Kasi siya ang hepe ngayon eh. Nung bang panahon ni Bantag, nag-report ba kayo ng ganyan? Nung pinagawa ba ni Bantag yung kulungan dyan na malaki na supposedly dyan ililipat yung ilang mga nakakulong dyan sa Bilibid? Binalitaan nyo ba yan? Vicky, alam mo, inirereklamo man ng ilang kaanak dahil malayo raw ito nga Palawan, sabi ng Bucor, talagang kulang na ang espasyo sa mga kulungan sa Metro Manila. Walang rehas ang maraming pasilidad sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan. Ni hindi nga security compound ang tawag, kundi colony o kolonya na nakakalat sa 28,000 ektaryang reservation na may mga mabundok o magubat na lugar. May mga minimum inmate dito na madalas walang bantay. Sila yung nag-qualify sa work program bilang paghahanda sa pagbalik nila sa lipunan. Mali yung kaisipan na once na nagkasala sila ay wala nang kakayanang magbago. Karamihan sa kanila ay nakatutok sa pagsasaka, pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Lalo't 500 ektarya nito ang ilalaan sa agriculture, livestock at aquaculture sa tulong ng Department of Agriculture at ilang private partners. Kung di nga raw matataasan ng 70 pesos kada araw na meal allowance ng bawat PDL, pwede silang magtanim ng sariling pagkain. I want the PDL to be relevant. Di ba? I want the PDLs to be relevant. Ikaw lang talaga, ikaw. So lahat yan, plano mo. Alam ko yan eh. Noon pa po yan, hindi lang yan ngayon na imbento, Director General Katapang ha. And I want their lives to be sustainable. Relevant in the sense that they will, in the future, produce all the food that we need here. Bakit parang alam na alam mo yan? Parang alam na alam mo yan, Katapang. Samantalang, ang daming tanong sa'yo ng Congress tungkol sa mga nagaganap dyan sa loob ng Bilibid. Ang liit-liit no na kumpara dyan. Hindi mo alam yun, tapos ito alam mo. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Paano kami maniniwala sa'yo? Pwede rin silang matoka sa paglilinis o maasahin sa opisina. Basta ituring mo po silang extension ng family nyo, ibabalik po nila sa inyo kung ano yung pagtitiwala at pagmamalasakit na ibinigay sa kanila. Salita po ako. Ano gusto mo sabihin? Meron din dito mga medium at maximum security inmate, bagamat hindi nakalalabas ng kanilang mga kolonya. Gayunman, malayong-malayo ito sa siksikan ng Bilibid kung saan galing ang ibang inmate rito. Lipat dito yung mga taga-Bilibid. Gusto nilang ilipat, alam niyo bakit? Kasi may GCash. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Inihahanda na ang isang bagong Ayan ang ganda niya, no? Nakita mo yan? Yan yung pinapagawa ni Bantag. Tingnan mo, parang ang may-ari niya, si Katapang na. gusaling na palilibutan ng matataas na bakod at razor wire na meron pang catwalk na dadaanan ng mga corrections officers. Inspired ng mga kulungan abroad, 300 milyong piso ang halaga ng gusali. Pero di agad ito nakumpleto kahit buo na ang bayad. Kaya bahagi ng plunder complaint laban Hindi ba? Anong karga ng media? Siyempre, ang medyo karga ng media, isisingit niya ngayon si Bantag. Ang karga ng media is, itong napakagandang facility na to ay nabalot ng korupsyon. Kaya nga, may kasong plunder si Bantag dahil dito sa kulungan. Diba? Ang galing-galing. Palakpakan. Ganyan kumana ang DOJ. Oo, ganyan ang gobyerno natin ngayon. Kakampi yung mga media. Saan ka naman? kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Oras na matapos, ito na ang magiging pinakamodernong kulungan sa buong Pero hindi mo naisip sa Lima Repran na yung design niyan, yung yung konsepto niyan, si Bantag ang nag-conceptualize at nag-design lahat niyan sa isip niya. Alam mo kung bakit? Kasi nga si Bantag, yun na ang kanyang trabaho simula nung pag-graduate niya sa academy.
yung mga nangungulungan, kulungan na talaga. Kung si Katapang, imagine mo, kung wala yan, tapos si Katapang, sa tingin mo, makakapagpatayo si Katapang ng ganyang pasilidad para sa mga preso? Now, sino ang merong puso sa mga preso? Si Katapang o si Bantag? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo na kami maloloko. Kumbaga napakaganda nitong project na to. Ang idinikit nyo kay Bantag, yung pangit, which is yung plunderable issues na naibigay na yung pera, pero hindi pa natatapos. Hindi nyo nga sinasabi na naibigay na yung pera at hindi pa natatapos ng kontraktor. Di yung kontraktor may kasalanan nun, naibigay na pala yung pera eh. O hindi ba ngayon matatapos na? Hindi ba ngayon tinatapos ng kontraktor? Bakit hindi nyo pa rin alisin yung issue dyan sa kulungan na yan na di umano kesyo si Bantag ay nangurakot dyan? Bakit hindi nyo ilagay yung pangalan ni Bantag doon sa si Bantag po ang nag-conceptualize nito. Si Bantag ang nag-isip nitong ganitong klase ng kulungan na compliant siya sa human rights ng UN. Walang ganun. Kung bansa nabalot man ng kontrobersya, alinsunod ang pagkakatayo ng kulungan na ito sa UN standards na nagbibigay halaga sa kalagayan. Ayun naaayon sa UN standards yung facility na yan. Sino nagpagawa niyan? Si Katapang ba? Sino nagpagawa niyan? Si Boying ba? Hindi ba ang nagpagawa niyan si Bantag na mayroong approval ni PRRD? Bakit hindi mo idikit yung pangalan ni Bantag dyan sa Lima? Bakit dinikit mo yung pangalan ni Bantag dun sa iskandalo na wala namang basihan? Gayan at dignidad ng mga PDL. Yung basic needs nila ay may provide po dito. Kahit hindi siya gamitan ng ilaw, ay maliwanag po. Fresh air po yung malalanghap ng ating mga... Tinan mo meron siyang natural light. Hindi nagagastos masyado ang gobyerno natin sa kuryente. Dahil through and through yung hangin, tapos presko ang hangin, tapos merong natural light. Hindi ba? Utak lahat ni Bantag at saka ni Duterte yan. Dapat bigyan niyo siya ng credit dyan, madam. Bukod dyan, ang mababait at karapat-dapat daw na inmate rito ay pwedeng ilipat sa itatayong Barrio Libertad kung saan papayagan silang makasama ang kanilang pamilya. Sa ngayon, 20 na. Meron ka nakita na nakakulong kasama pamilya. It will really be a game changer. But it will be a model to the whole world na ganun pala sa Pilipinas. Wala namang Yung sinasabi mo, it will be a model to the whole world na ganun ang Pilipinas. Sigurado ka, hindi tayo magiging model sa buong mundo. Bakit? Airport nga natin eh. Nagbabayad na yung mga tao ng Terminal P, di natin mapaganda-ganda. Ang kapira naman yan. So ano yun, makikilala ang buong Pilipinas dahil sa kulungan? Tanga-tanga naman ito. Dapat makilala ang Pilipinas sa ganda ng Pilipinas. Hindi sa ganda ng kulungan sa Pilipinas. Bobo. Araw-araw ganyan ang trabaho ko rito.